So, makikita nyo na medyo makalat pa, no? Kasi lahat ng in-order ko sa TikTok dumating na para sa pagka-camping. And ngayong gabi, ay meron tayong gagawin. Michael, are you ready? Okay. Alam mo ba yung gagawin? Ano ba yun? Hindi mo pa pala alam eh. Nabasa ko kasi sa TikTok din, no? Na kapag ikaw ay magka-camping, itry mo muna sa bahay mo para malaman mo kung kumpleto ba yung gamit mo o kulang. So ngayong gabi, magkakaroon tayo ng camping simulation. Beta test ba? Beta. Dito muna tayo sa bahay. Testingan muna. Testingan lang muna. So, wala pa yung in-order kong trapal na malaki para sa floor ng lupa. So, siguro, yung isang tent na malaking binili ko kanina sa Decathlon, dito na lang muna natin i-set up. Then, yung isang tent, dito na lang sa baba. Okay. Tatandaan nyo pag magsiset up kayo ng tent. No? Importante may trapal sa ilan. Trapal muna bago tent. Ang tanong, pang ilang katao kasi to? Mga 4 to 8 yata to eh. 4 to 8 person. Malaki to. Malaki yan. Dahil summer na guys eh. Marami na namang kampingan ang mangyayari dyan pag ganyan summer eh. Alam ko na yan, kabisado ko na yan eh. Automatic yan. Problema tayo. Wala tayong walang lupa. Wala kang pagkakababaunan? Wala tayong pagbabaunan. O kaya no? Ito. O gusto mo itong canopy na lang muna, panlatag natin. Unahin na yan. Kapin lang ito sa ilalim. Wala pa yung trapal ko in order eh. Hindi pa nadating. Hindi, okay lang. Jel, awakan yung gitna. Kel, baliktad ah. Ako muna, Kel. Hindi pa ikot naman eh. Okay! Paano nila yung kanina? Bumili, tapos di alam assemble. May ano kasi dito eh, may manual eh. Ito pa si YB, alam na lahat. Hindi yan, di automatic yan. Ito yung manual. Ayun, nakatayo ko. Hindi ko magets. Ano ka digit? Kasi pagkabili mo na ito, pinassemble mo na doon. Ayos na nga yan. Kasi Hindi kailangan mabaon talaga yan. Ang tanong pa pa. sira. Hindi sira yan. Kailangan ibaon na. yung mga damo. Basahin natin. Basahin natin. Ano yun? Tingin, patingin. Anong ginawa mo? Para lang aawak eh. Doon ba? Yung kabila naman. Yeah, tignan mo na lang. Parang mali ah. Ano, mag-outing na lang ako. Ito. Sabay-sabay natin panahon eh. Babaon nga, pero hindi yan yung mismo ibabaon. Nakita na namin ni Nigel. Eto oh. Turning practice Dito to mo lahat. perfection took some trying. Who'd have thought that I'd get my next blessing from some lines? I turned this rap into my profession and defied all their projections. No ceiling on Uy, go. Baka mo to. Ako na walang break time. ceiling on what's manifesting in my mind. Cause I get stronger when the pressure build. More hunger was Huwag mo, Jill, Walang tiwala. Kung wala ituto ko sa GTA. And it's all for retail. I used to get my inspo from the store that was for. Now we don't cross my mind. So Yan, ito pa yung lampara na nabili ko sa TikTok, guys. Traffic flow, cause everything fly before us whips. Now I got extra keys. So, simulan natin sa tanong na. What makes you happy? What makes you? Simulan mo. Okay. Oo. Ikaw ang tanong. So, ako kasi, papasaya talaga sa akin yung mga bata. Wala nang ano dun, wala nang yung asawa ko, mga bata. To be specific, example, sobrang saya ako na kapag hinahatid ko si Isla sa school. Kasi nag-school na po si Isla. And, ayun, isa siya sa parang kumukumpleto sa akin. Na doon ako nagiging, alam mo yun, parang kumukumpleto ako ng anak ko. Na si Ulap, pareha sila, nakikita ko yung development nila, nasasaksihan ko, kasama nila ako sa paglaki nila. Sila ang parang ano ko talaga, joy ko ngayon.
As in na pagising mo bago matulog sila yung kasama mo. Sobrang saya ko. And yung time na mayroon ako kasama sila. Ayun. Hindi, masaya naman ako dati, pero parang mas sumaya lang yung buhay ko ngayon simula nung... Ito, pera ano lang to dala. Dati kasi puro basketball lang ako eh. Basketball, nagtrabaho ako. Eh, hindi naman ako pala labas eh. Ayun, nakilala ko kayo, may mga ganito palang trip sa buhay. Kumbaga, may adventure, may mga labas na, masaya din. Tapos kasama family nyo, family natin. Sa family ko, masaya ako kasi lahat sila okay silang healthy. Tapos, Wala sakit, no? Healthy lang. Tapos kapatid ko, graduate lang Nice. with honor, yeah. Wow. Nice. Yun, tapos dito naman sa atin, sobrang saya ko yan na napunta ako sa inyo syempre. Lalo na pag nag-out of country kasi first time ko yun, hindi naman ako makapag-out of country kung wala ako dito sa inyo, di ba? Oh, out of country pala gusto nito. Wala, yun na, lahat. Di, iba din kasi yung iba yung, dumating kasi ako dito, pre. Maputol kita, pre, ha? Go. Dumating kasi ako dito, parang, iba yung trip ni Boss King. Parang yung mga simpleng bagay lang, eh, ang saya agad, tapos magkakasama tayo. Basta parang may something talaga na, pag nasa Enjoy, circle ka enjoy na, lahat. talagang may enjoy mo, eh. Ako nagpapasaya sa akin siguro yung siyempre number one na at hindi nyo naman kasi nalalaman talaga. Ako lahat na ng bagay na dumating sa buhay ko. Talagang lahat yun naka-align kay Lord. Tapos syempre nakabalik ako. Syempre tagal ko nawala. 1 year din. Tapos talagang nag-reflect ako nun that time. So yun, parang doon kinuha uli ako ni Boss King, yun yung sa akin eh. Parang big break. Question number 2. If you could change one thing about your life, what would it be? Ako, hindi kasi ako nakapagtapos, eh. So, ayun, napabayaan ko yung pag-aaral ba. Eh, masyado ako nag-focus ng palipat-lipat ng school. Sa mga kapwa ko varsity dyan, huwag niyo akong gayahin. Sobrang ako sa pagbabasketball, nakakalibutan ko na yung academics ko eh. Yung academics ko, hindi kasi ako tapos eh. Pero gusto ko matapos. Gusto ko din Gusto ko mag-aaral. pag-aralin kita. Oh, Anong year ka? Kaso anong year ka? kahit magano na lang ako ngayon. Ano ba yun? Test na ba yun? Yung sabi ko sa'yo, Anong year ka? 3rd year. Year ba? hindi rin ako nakapag-graduate eh. Gusto ko rin nakapag-tapos. Ano ba ang natapos? High school grade lang ako. Hindi na kami kinayang pag-aralin ng mama. Tama, Tapos, totoo naman yung kwento na Ang yun. nangyari nun, yun, natuto ako magtrabaho agad bata pa lang after nung graduate ng high school. Di ako, same din naman. Sana nilaban ko yung kahit kapos. Kasi that time kasi gusto ko magsiman. Tapos, naano na ako nun eh. Tuloy-tuloy na eh. Kaso hindi ko kaya yung tuition. Tapos, hindi ko siya, dahil nga mahal yung tuition, hindi ko siya tinuloy. Yun lang yung ano yan eh, parang pasok siya sa regrets mo eh. Biggest regrets sa buhay mo na sana tinuloy mo yung bagay na gusto mo nun. Yun, hindi ko na tuloy yung pag-aaral. Sana tinuloy ko siya that time. Nilaban ko kahit pa paano. Tsaka yun, yung gagawin ni Nigel, after ko high school, pangala ko, nagtatrabaho na ako eh. So, sa ninong ko yun, nagtatrabaho na ako doon. Tapos nadala ko siya sa pag-grind ko talaga. Kita mo yung... Eto, kwento. Yung may pasok ka. May pasok ako noon, kasama ko to. Inom kami Las Piñas. Trabaho. Sama ako niyan. Di, daming tropa doon. Sama ako. No choice eh, hinatak na ako eh. Kinabukasan eh, ano na ako. Tinanggal ako. Hindi nakapasok. Hindi ako nakapasok. Absent ka na? Absent ako, lasing ako nun eh. After nung ginam kami. Tanggal ako sa trabaho. Pagpunta ko sa kanya, wala ko may pasok pa. Sabi ko, tanggal na king. Wala na akong trabaho. Nakakatawang bagay na ano. Kasi iba magagalit ka nun eh. Sa iba. Pero ako, sa akin sabi ko, tanggal ako no. Mali pala yung ginawa ko. Si Ventus kasi, siya nagtatrabaho natin eh. Tapos yan, ano ko yan, parang manager ko din yan. Pag uwi niya galing trabaho yan, puntaan na ako sa amin yan.
soft drinks, biscuit, di ba? Yossi na tayo. Tayo ang ano nun eh. Ngayon, natanggal na yung trabaho. Sabi ko, sige ako mag-a-apply. Ako naman bubuhay sa'yo. Di, una kasi, pag magkasama kami nito, o ito lang muna kain natin, wala to. Ang Kasi, bagal na. Ang bagal ko na lang meron. kasi kinukupit ko yung, ako nagbabantay sa pamangkin ko nun. Yung binibigay ng ate ko, kinukupit ko. Yung natin yung nagtatrabaho. So, iwan na yung pera yung bata. Para may pangkain. Bawasan niya. Hindi, natanggal siya. Yun, natanggal sa trabaho. So, yun na. After nun, nag-usap na kami yun. Hindi niya naman ako masisi kasi asaya niya rin ng gabi. Taka na, ginusto ko yun eh. Gusto ko yun. Inom ko rin. Taka na, makakainom ako mga astig eh. Pero hindi nagsa-soft drinks na kami every session. Taka na, panay bali ako nun. Bumabali na ako nun. Unang araw ko pa lang sa trabaho, bumabali na ako. 200. 200. Pag-inom lang. Pag-inom lang. Malaki na yun, 200. Malaki na yun dati. Dapat. Dati, bali ako ng bali nun. Sabi ng boss ko, tangin ba? Bago ka pa lang ha. Parang bira ka ng bira, sabi sa akin. Tapos, ayun yan, nangyari nun, sabi ko, tanggal siya, di tawanan lang kami nun. Kasi talaga nga, medyo na ano pa siya, umusi. Kasi, pero hindi siya yung galit. Parang natatawa lang kami kasi nga masaya yung So, sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Ako naman na mag-ano ng trabaho. Naghanap ako, nakapang sa call center. Pagtrabaho. Ayun, nakapagtrabaho. Ako naman yung sumasuporta sa kanya. Tapos along the way nun, nagtatrabaho na ako. Nakahanap ulit siya ng trabaho. Nakabalik ka ba nun? Oo, yun nagtanggal sa akin. Hindi mo malit sa akin. So sa akin, ng ano ko, sana mas maaga kong binuntis si Pat. Na, hindi, yung punto ko doon, mas maaga sana Maaga kami nagpakasal, nag-asawa. Kasi, na-imagine ko kasi, pag nag-50 ako, 20 pa lang si Isla eh. Baka hindi ko na siya makabanding na pag tinitignan ko yung ibang maagang nag-asawa at nagkaanak. Ikasama na nila, kalaro na nila yung mga anak nila. Ako talaga, naniniwala talaga ako sa God's love and His plans for us. Na lahat ng nangyayari sa akin, actually, ito, sobrang perfect talaga nung nangyayari hanggang ngayon, sa nangyayari sa buhay ko. Kasi kahit wala kaming pera, nakagraduate ako. Nagpakasal kami ni Pat. Sa loob ng ilang years tayong mag-jowa, ma'am. 12, bago kami nagpakasal. Nagkaroon na kami ng anak. Di ba? So parang lahat yan. Tapos sunod-sunod pa siya. So talagang, ito pala yung plano mo sa akin. So hindi ko naman sinasabi kung bakit sana lang na, no? Yun lang sana. Kung meron lang, Kung nakikita mo na siya nun, oo, sana mas maaga para mas kalaro ko ng mga bata habang malakas pa mas ako. sumugal ka na. Actually, kaya nga ngayon nagiging nagpapaka-sporty ako eh. Para hanggang habang tumatanda ako, malakas pa rin ako. Ano yung part doon sa buhay mo na proud ka dahil nalampasan mo? Proud ako nalagpasan ko pero ano to eh, parang nung time kasi na nawala yung mama ko, sobrang guho kasi yung mundo ko nun eh. Halos pati si God, kina-question ko na eh. Iyak na lang. Okay lang naman yan, umiyak. Okay lang naman umiyak. Hindi. Kasi pag naisip ko yun eh. Okay. Sorry. Ako kasi nakadorm kasi ako nung high school eh. So solo lang ako. Tapos yung time na nagkasakit yung mama ko, tapos na wala, ako yung taong nasa gilid niya na namatay siya. Parang nagalit ako kay Lord noon na parang pati siya sinisi ko, yung kuya ko, yung papa ko na kayo yung nandito, bakit di nyo nalagaan si mama? Pero ayun nga, parang pagdating ng panahon na bigla akong napaisip na puta, mali yung thinking ko na gano'n na wala naman silang parang kasalanan o pagkakamali. Simula nung sa pagbabasketball sa pag-aaral ko, mama ko kasi yung si papa kasi nasa ibang bansa simula bata ko. Proud ako na parang na-depress kasi ako noon eh. Kasi talagang bulakbol, doon ako natuto mag-inom. Hindi ako napasok sa school, hindi ako nag-training. Kasi hindi na ako umuwi sa amin, nakikitulog ako sa mga barkada ko. Proud ako sa sarili ko na nag-isip ako ng tama. Na lumipas yung panahon, naisip ko na mali yung ginawa ko. Proud ako kasi inisip ko yung talagang tama. Na nakabalik ka, in short. Nakabalik ako na doon sa
path na dapat talaga. So, yun lang. Ako part ng buhay ko siguro sa airmat ko din. Basta marami akong pinangako sa kanya. Then sa airpat ko din, marami akong pinangako sa airmat ko na sabi ko, eh, kasi nasa hospital sila, ginagaslight ko talaga sila na pagpagaling ka. Kasi walang araw, bibilang kita ng ganito, bibilang kita ng ganyan. Tapos sa airpad ko, ganun din. Tapos na Holy Week yun eh. Kaya tuwing Holy Week talagang sobrang pansin niya tayo nito. Tapos yung nanggagaling sa bibig niya na wala na, hindi. Yung mararamdaman mo yung tao, mararamdaman mo kasi yun eh. Pag tumitingin siya sa yung tagus-tagusan. Nasabi nung airpod ko na wala na, hindi na to. Wala na to. Lalag siyang ganun, parang sumusuko na siya. Tapos ako di ako sumusuko na lagi ko siyang sinasabihan na. Tapos parang oras lang ang pagitan. Namatay na siya sa airmat, ganun din, namatay. So yun yung bagay na some part na yun na struggles ko na nalampasan ko but hindi pa ako makamove on. Kaya pag sinasabi ko nga sa lahat pag nakakapanood ako ng magulang na, anak na sinusurpresa yung magulang nila, naiiyak talaga ako. De sa akin kasi proud ako. Yung promise ko kay Papa. Hindi. May bilin sa akin si Papa bago siya mamatay. Yung alagaan ko yung mga kapatid ko, at si Mama, sa amin, sa pamilya ko. Ayun, until now naman, hindi ko naman sila pinabayaan kasi ang hindi ko lang natupad yun nga, yung hindi ako nakapagtapos bago siya mamatay. Kasi yung sabi sa akin ni Papa, tapos daw ako, tapos tulungan ko yung mga kapatid ko. Tapos yun, ngayon kasi yung kapatid ko yun nga nag-aaral na. Hindi, eto, yung kada sahod ko kay Boss King, yun nag-aabot naman ako sa kila Mama. Yun. Yun lang yan. Wala na maisip. So, sa akin naman, proud lang ako na kahit paano ay naangat ko ang pamilya ko sa kahirapan. Nung una kasi ako nagpaparal sa kanya. Actually, ngayon, tumutulong na lang kasi nagkaroon na siya ng trabaho. Yun naman yung maganda. So, nag-working student din siya. Nabigyan ko rin ng bahay sila Mama. Napag-aaral ko yung mga anak ko. Pag-school ko sila. Kasi kaming mag-asawa, okay yung pamilya namin. So, sa akin na yung pinakasimpleng sagot na lang din siguro. Kasi yun naman talaga yung Pero, isa lang naman yan. Ito, payo ko na lang din sa inyo. Bilang ako pinakamatanda dito, di ba? Ito kasi, nung nasa YFC ako, ito yung parang ko lagi. Thinking ko kung bakit somehow malaking part sa akin na sobrang optimistic ko Hindi tayo binibigyan ng struggles ni Lord na hindi natin kaya, number 1. Number 2, lahat ng struggles natin ay may rason kung bakit nandiyan ka sa posisyon mo ngayon. Ganito kasi yan Hindi ka lalakas kung hindi ka magkakaroon ng problema. So, yung problema na yan, yun yung mga bagay na huhubog sa'yo sa future. Intindihan nyo? Yes. Every time na nagkakaproblema ako, maniwala kasi hindi totoo to. Every time na magkakaproblema ako, yun yung laging pumapasok sa isip ko na mahal ako ni Lord. Ikalawa, ano bang plano mo sa akin? Yun yung lagi kong tinatanong sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi mo bibigay sa akin ito Kung hindi mo ako bibigyan ng ganitong problema, kung wala kang plano sa akin Ano ba ang ko? And then, ito yung mga realization ko nung bata ako. Nung nagsiserve ako, nung wala kami, basta nung nasa lowest of low kami ng buhay namin. Na along the way, marirealize mo na kaya ako pala na-experience tong bagay na to noon para dito pala. Din darating ulit yung isang scenario na, kaya ako pala na-experience naman tong bagay na to para dito pala. So kayo, namatayan ng magulang na, tama. Ako naman, iba, ang nawala naman sa amin, yung kapatid ko, alam ni Mentos yan, yung nag-iisa namin babae. Ang sakit na mararamdaman mo na yan, yung sakit nung araw nung nawala sila, hindi na mawawala yan. Yung sakit na nararamdaman nyo ngayon, every time na maiisip nyo yun, andun pa rin yung sakit na yun. Diba? Pero ito naman yung narinig ko sa isang pare naman din. Or pinagkwento yata sa akin na ito na sinabi ng isang pare. Na alam nyo ba, na yung mga mahal natin sa buhay, mas gusto na nasasaktan tayo dito sa lupa
Kasi parang mas nararamdaman daw nila na mahal pa rin natin sila. So, yun lang. Huwag niyong gustuin sigurong maalis yung sakit na nararamdaman niyo. Kasi yan yung patunay na nagmahal ka ng tao. Eh. Huwag niyong hilingin na sana, hindi ko na maramdaman to, hindi ko na maramdaman to. Kasi yan yung mga bagay na nagpapatunay kung gaano mo sila minahal eh. Diba? Ayun lang. Di naman siya sa advice na nagmamagaling-magalingan lang naman ako dito, no? Di naman ako super expert. Ito ay based on my experience lang din. So sana malaking tulong sa bawat isa din. And sa mga nanonood din. Ayun lang naman. Okay. Ah, May question ka ba? hindi, okay na siguro yun. So, yun lang. Siguro, bago tayo mag-iyak, may umiyak na kasi. Tsaka parang mas maganda to kung itutuloy natin sa mismong campsite na. Yan, Yung mga maganda. gantong kwentuhan din natin, no? And, ayun, sa ngayon guys, naghahanap kami ng campsite na pwede yung kung may ilog or dagat, okay lang sa amin. Basta yung malapit sa na may, kahit pa paano may Sierland din. Para kung isasama ko yung mga bata. Suggest lang kayo. Or PM nyo ako sa kung meron kayong sarili nyong try natin puntahan. Ayun, so kung may nakikita pa kayong kulang sa amin, sponsoran nyo na lang kami. Parang merong ganun. Meron ganun ba? Ang wala pa namin guys, marami pa. Ito yung mga simple. Bedsheet, pillow, kumot, pamahid, tapos ibang cooking, iba pa yung ibang cooking sets. Wala pa kami yan. Parang pinaka-importante nakikita ko is yung power bank charger. Huwag na kayo mag-suggest guys, bigay nyo na lang. And ayun, maraming salamat sa nanonood. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting kwentuhan. At mabuhay kayong lahat. Adios.